guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Wilma TV. So ngayon ay pag-uusapan natin guys ang tungkol sa wedding requirements. So hindi na natin patatagalin pa ang video ito guys. Gusto ko muna i-share sa inyo ito dahil merong nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang requirements for wedding. So ngayon, gusto ko ring i-share sa inyo kung ano yung mga requirements para mas madali na para sa inyo ang pag-process ng mga requirements na ito. So, una, sa LCR, kailangan yung kumuha ng Sinomar, which is, kailangan yung original Sinomar sa'yo at ng partner mo. So, the second one is the valid ID. So, yung valid ID ay Xerox copy guys. 2 pieces ang kinakailangan nila. So, kailangan kayong magpa-photocopy ng valid ID nyo. And the third one is the birth certificate photocopy. So, birth certificate guys, ito yung kailangan nyo ng birth certificate kasi nga kapag merong kinakailangan sa lagay ng mga basic information nyo, kailangan hindi kayo nagkamali kasi yun ang lalabas sa marriage contract nyo. At panglima guys ay pang-apat is barangay certification. So the barangay certification is for residency. So saan kayo nakatira? So kailangan yung kumuha ng barangay certification. So bawat isa sa inyo kailangan yung kumuha nito. For example, sa kabilang bayan yung partner nyo, so kailangan niyang kumuha ng barangay certification sa lugar niya. At ikaw naman ay kukuha ka rin ng barangay certification kung saan ka nakatira. And panglima is the marriage orientation. So marriage orientation, ito yung kayong dalawa ng partner nyo ay sumailalim sa marriage orientation bago kayo makakuha ng marriage license. So, meron kayong mga questions na dapat sagutan ng partner nyo. At so, during the marriage orientation, ikaw at ng partner mo ay hindi dapat magkatabi. Kasi nga, meron kayong questionnaire bawat isa. So, baka magkapihan kayo ng answer. So, the next one is the application for marriage. So, by the way guys, the marriage orientation is 150 pesos. So, may bayad ang marriage orientation. At pang-anim is the application for marriage. So, ito na yung mag-a-apply na kayo na gusto nyo nang magpakasal. So, the payment is 200 pesos. So, kailangan yung magbayad ng 200 pesos para na sa iyo at ng partner mo. So, 200 pesos. And the next one, so the application for marriage guys, dito nyo na ilalagay yung mga napaka-importanting information tungkol sa iyo at ng partner mo. And the next one is the marriage license. So the marriage license is kailangan muna kayong mag-count ng 10 days. So after 10 days, so ika-11 days, pwede nyo nang kunin ang marriage license nyo. So bago kayo makapag-process sa next step na kasal nyo. So the marriage license is 200 pesos. Ayan, ilalagay ko na lang sa screen guys para makita nyo kung how much yung possible na babayaran nyo kung sakaling you are planning for wedding. And the next one is solemnization fee, 400 pesos. So, si number 8 guys, solemnization fee 400 for civil marriage. Kung gusto nyo civil marriage. So, babayad kayo ng 400. Pero kung gusto nyo ng church wedding, hindi na kayo magbabayad ng 400 pesos.
At para naman guys sa mga foreigner, so foreigner are the outsiders. So galing sa ibang bansa na gustong magpakasal dito sa Pilipinas. So ito yung mga requirements. For foreign, so number 1, legal capacity. So kailangan ng mga foreign na meron silang legal capacity. So number 2 is divorce papers kung divorce. Number 3 is passport, Xerox. And number 4 is Senomar. So kailangan din ng Senomar. And number 5 is the birth certificate. Number 6 is the marriage orientation. And the number 7 is solemnization fee, which is 500. So 500 yung bayad sa solemnization fee sa mga foreign na gustong magpakasal dito sa Pilipinas. So dito naman tayo guys sa church requirements. Since our wedding is just an ordinary wedding, so today I will be sharing the ordinary wedding church requirements. So I don't know kung sa special wedding is pareha lang ba yung mga requirements. But for the ordinary wedding, ito yung mga requirements nila. So first is the pre-marriage questionnaire. So meron kayong dapat sagutan, ikaw at ng partner mo, meron silang questionnaire sa simbahan na dapat nyong sagutan. And the next one is the 2x2 picture. So ang 2x2 pictures guys, yung ilalagay nila sa bulletin board kung kailan kayo ikakasal. So lagyan nila ng pictures nyo. And the next one is the baptismal certificate. So the baptismal certificate should not be more than 6 months from the date of wedding, with updated notation and with free to marry for marriage purposes. Ayan, so dapat meron kayong baptismal certificate guys. So sana naintindihan niyo yung sinabi ko, should not be more than 6 months from the date of wedding. So kailangan siyang merong updated notation. So kung wala pa kayong binyag, magpabinyag kayo para makapag-proceed kayo for the next step sa wedding nyo. And the next one is the confirmation certificate. So the same lang ang confirmation certificate guys. It should not be more than 6 months from the date of wedding, with updated notation and with free to marry for marriage purposes. So kung wala pang confirmation kayo guys, ikaw at ng partner mo, so pwede kayong magpa confirmation sa simbahan before the wedding. So the next requirements guys is the permit. So the permit is yung the marriage license na kinuha nyo after 10 days sa LCR. So kailangan nyo siyang kunin doon after 10 days and kailangan nyo siyang isubmit sa church. And ito yung kailangan nila for the next process. So sunod guys is the pre-cana seminar every second Saturday of the month. So merong seminar sa church, so every second Saturday of the month. So kailangan nyo munang umattend ng seminar bago kayo makapag-proceed sa next step ng kasal nyo. And the next one is the publication of banns. Ito yung 3 Sundays publication of banns. So ibig sabihin 3 Sundays ay babasahin nila na kayo ay ikakasal ng partner mo. So kailangan ng 3 Sundays bago kayo ikasal ng partner nyo. So babasahin nila sa mga simbahan na may ikakasal ngayong yung date ng kasal nyo bago kayo makapag-proceed. So after that 3 Sundays, ayan, so kapag tapos na yung publication of banns, meron naman silang interview and rehearsal with sponsor. So dito na yung kailangan yung pumunta sa church hall para sa interview and rehearsal para sa kasal nyo. So i-interview kayo ng pare, kayong dalawa ng partner nyo
kung ano yung mga kailangang sagutan nyo. So, kailangan nyo siyang sagutan. And you need also to bring your sponsors para mag-rehearsal kung ano yung dapat gawin nila during the wedding. And the next one is the list of sponsors, principal sponsors, only maximum of 6 pairs only. So, ngayon guys, ang simbahan ay meron na silang rules na kailangan 6 pairs only. So, sa amin guys, we only have 4 pairs. So, 4 pairs guys, every sponsor ay kailangan magbayad ng 50 pesos. Since we have 4 pairs of sponsor, so binabayaran namin sila ng 400 pesos. So the next one is the confession. So confession, ito yung magkukumpisal kayo sa pare bago ang kasal nyo. So mostly dito sa aming lugar, the confession happens earlier sa kasal. So for example, your wedding is 9 o'clock, so the confession will be 8:30. So ganun yung mangyayari. And for the civil requirements guys, ayan, meron din sila dito. Ayan, sinabi ko na kanina guys, yung hindi pala, sa foreign pala yun. So this is for the civil requirements. So gusto nyo magpa-civil ng partner mo, and this is the requirement. So marriage license, kailangan nyo pa rin mag-process ng marriage license. And then Senumar and a birth certificate. So yung tatlo yung requirements kapag gusto nyo ng civil requirements. So medyo madali lang ang civil requirements. And the payment guys, dito na tayo sa payment. For the ordinary wedding, the payment is 1,000. So 1,000 every kalaslon guys. So 1,000 and 50 pesos for the sponsor, each sponsor. And for the special wedding guys, the payment is 1,500, and sa sponsor, I think just the same, 50 pesos. So that's it guys. Yan yung mga requirements for the wedding. So meron na kayong idea kung gusto niyo magpakasal. So that's it. So kailangan nyo ng patience. So ang hirap talagang mag-process before the wedding. So you need time and effort bago nyo marating ang inaasam nyo na kasal. So that's it guys. I hope na meron kayong natutunan sa aking video ngayon. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga next video ko. Bye bye guys, and God bless.